Hello, andito po tayo. Mag-assemble po tayo ng tenda, yung tent ng pambata. Una pong gagawin natin ay pagdudugtungin po natin yung color by color. Ang pandugtong po yung white po. Pagdugtong-dugtong natin, tigda dalawa, i-assemble na po natin siyang pataas. Yung mga nawala po yung mga manuale, pwede po ninyong panoorin ito para masundan po ninyo kung paano buuin yung tent. Ayan po, yung mga pinaka-join na arrow na ganyan, yung may kulay na green, dyan po yan sa taas. Tapos ayan po, yung yellow na nasa taas po. Yung blue nasa pinaka-stand niya. Yung green, ayan po yung pinaka-harang, yung para do sa pinaka-kubo sa taas. Yung nasa ibaba po, yun po yung uunahin ninyong buuin. Ayan po, katulong ko po yung aking apo sa pag-assemble. Yan po ay aming inassemble ng manuale kasi po nawawala po yung aming kopya. Dahil yan po yun man hindi bago. Last year ko pa po yan binili. Kaya inisip ko, paano kaya ito buuin? Ayan po, nagbuo po namin. Basta color by color. Yung orange po sa ibaba, tsaka yung blue sa gilid. Tapos yung blue na dark, pinaka-stand. Yung yellow, yung pinaka-bubong na letter D. Ayan po. Pag nabuo niya po, ilalagay na po ninyo yung pinaka-tela. Ayan, ilalagay po ninyo sa loob para mabuo na po at tuwan-tuwa ang aking mga apo dahil mapaglalaruan na naman nila yung kanilang house. Tawag po nila dyan ay kanilang house. Ayan po. Hirap na hirap ang lola sa pagyuko-yuko. Ayan po. Ipapasok na po natin dahan-dahan kasi baka mapunit yung pinakatela niya. Ayan po, talagang effort po yung magkapatid sa pagtulong sa nona nila. Ayan po, ganyan po. Pag nabuo na po natin yan, tuwang-tuwa ang mga bata. Ayan po, yung pinakakorte niya, kubo sa taas, yung letter V na yan. Kasi nung una, sabi ko, bakit kaya saan napunta yung manual niya? Kasi tinabi po namin yan. Pero yung papel, naitapon po siguro. Kaya nahirapan po kaming isipin kung papaano. Kaya thank you po sa napanood din po namin yung paano pagbuo niyan. Kaya pagka naman po nawala ang inyong mga manual na ganyan, pwede po kayo maghanap sa Google ng mga how to yung ang tawag dyan para mabuo nyo yung kasi hinanap ko po yan sa Italiano come si yung assemble, paano ma-assemble pala sa English. Ayan po, malapit na natin mabuo siya. Yan, kailangan pasensya, yuko dito, yuko doon. Kasi po, siyempre hindi na tayo bata para madali lang para sa paggagawa ng pagyuko-yuko. Pero ayan po, malapit na nating matapos at ang aking mga apo ay nakaabang na sa kanilang paglalaruan. Ngayon, 3 na po sila. Dati binili ko po yan, 2 pa lang silang magkapatid. Ngayon, 3 na sila. Kasi may baby Raiden. Ayan po. Medyo istorto pa yung ilalim, yung niya sa baba. Pampatibay. Pag okay na po siya, pwede na po natin siyang paglaruan. Basta ganun lang po ang gagawin natin kapag nawala yung manual ninyong libro kung paano siya buuin. Kasi hindi mo naman basta mabubuo yan ng iisipin mo lang Talagang kailangan merong manual na papanoorin, babasahin. Salamat sa Google na amin napanood at nabuo namin ulit ito. Ngayon, hindi na po namin makakalimutan yan kasi binidyo ko po. Para kung halimbawa, siyempre titiklopin uli natin yan pag nagsawa na sila. Tapos next year, bubuksan uli natin. Meron na tayong mapapanood kung paano siya buuin yung tent na kanilang pinaglalaroan. Ayan po, buo na. At atin na po siyang ipupwesto sa tamang lugar. Yung sa palibasa yung aming salon medyo hindi masyadong malaki kaya doon na po natin ipupwesto sa kanilang pwesto ng mga palaruan. Ililipat po natin siya doon sa palaruan nila. Kasi po ito yung sala, may TV po dyan sa tabi kaya kailangan wala po siya dyan sa gitna para yung mga manonood ay hindi maharangan. Ayan po, ililipat na po natin sa kanyang pwesto. Ayan, matutuwa na ang aking mga apo sa kanilang mapaglalaro ang house. House po tawag nila dyan Abangan ang kanilang paglalaro mamaya. Siyempre, ayan na po ang aking
munting dalaga. Pinuwesto niya lahat yung kanyang laruan, yung kusina niya, yung kanyang tokador, yung kanyang mga lulutuin kunwari. Ayan po, nandyan na po siya sa loob. Ayun siya! Hi, Diana! Oh, thanks for watching!